Isang anino ang gumalaw mula sa likod ng malaking puno ng akasya. Bago pa man makasigaw si Ana, naramdaman niya ang isang mainit na kamay na marahang humawak sa kanyang braso. Amoy pa lang, alam na niya. Ang pamilyar na pabango na iyon, isang mamahaling pabango na hindi nababagay sa amoy ng usok at alikabok sa eskinita nila. Migs, bulong niya, ang puso niya ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Isang halo ng tuwa at matinding kaba ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Akala ko hindi ka na darating, sagot ni Miguel. Ang kanyang boses ay mahina at malalim, sapat lang para marinig nilang dalawa. Ito ang mundo nila. Isang mundong nabubuo lamang sa dilim, sa mga tagong sulok na tulad nito, sa ilalim ng maputlang sinag ng buwan. Isang mundong bawal. Kanina lang, para siyang takas na bilanggo habang nagmamadaling lumabas sa malaking tarangkahan ng Villa Esmeralda. Bawat hakbang niya palayo sa mansyon ay may kasamang panalangin na sana hindi siya masalubong ni Miguel. Na sana'y hindi siya nito tawagin. Naalala niya ang bili ng kanyang ina kaninang umaga, habang nag-aayos sila para pumasok sa trabaho. Si Aling Nena, ang kanyang nanay, ay matagal ng kasambahay ng mga De La Cruz. Ana, anak, sabi nito habang inaayos ang kwelyo ng kanyang uniforme. Mag-iingat ka palagi. Iwasan mo si Sir Miguel hanggat maaari. Alam mong iba tayo sa kanila. Langit sila, lupa tayo. Ayokong mapahamak ka. Tumango lang siya noon, lunok lahat ng salitang gusto niyang sabihin. Paano niya sasabihin sa ina na huli na ang lahat? Na ang langit na sinasabi nito ay matagal nang bumaba para sa kanya? Na ang lupa na kinatatayuan niya ay matagal na niyang nilimot sa tuwing magkakatagpo ang kanilang mga mata ni Miguel? Pero ang mga salitang iyon ng kanyang ina ay parang multo na bumubulong sa kanyang tainga ngayon, dito sa madilim na eskinita, habang ang kamay ng langit na iyon ay mahigpit na nakahawak sa kanya. Bakit ka nanginginig? Tanong ni Miguel, hinawakan nito ang kanyang mukha at marahang itinaas para magkatinginan sila. May problema ba? Umiling si Ana. Wala. Kinakabahan lang ako, Migs. Paano kung may makakita sa atin dito? Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Miguel. Ang ngiting iyon na kayang magpatigil ng mundo niya. Walang makakakita sa atin. At kahit pa mayroon, anong pakialam nila? Madaling sabihin para sa'yo, mahinang sagot ni Ana. Ikaw si Miguel de la Cruz. Ako. Anak lang ako ng labandera at katulong ninyo. Trabaho ni nanay ang nakataya dito. Ang pag-aaral ko. Nawala ang ngiti sa mukha ni Miguel. Napalitan iyon ng lungkot. Huwag mong sabihin yan, Ana. Hindi ka lang anak ng katulong. Ikaw si Ana. Ikaw ang mahal ko. Ang mga salitang iyon. Iyon ang lason at lunas niya. Iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas at siya ring unti-unting pumapatay sa kanya sa takot. May kinuha si Miguel mula sa kanyang bulsa. Sa dilim, kumislap ito ng bahagya. Isang simpleng silver na kwintas na may maliit na palawit na hugis bituin. Para sa'yo, sabi niya. Para kapag nalulungkot ka o natatakot, hawakan mo lang to, isipin mo na lang na kasama mo ako. Hindi napigilan ni Ana ang pag-init ng kanyang mga mata. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Hinayaan niyang isuot ni Miguel ang kwintas sa kanyang leg. Ang malamig na metal ay tila nanginig ng dumampi sa kanyang balat, kasabay ng panginginig ng kanyang puso. Salamat, sa wakas ay nasabi niya, ang boses ay basag. Huwag kang magpasalamat, bulong ni Miguel, at dahan-dahan, inilapit niya ang kanyang mukha. Naramdaman ni Ana ang kanyang mainit na hininga bago tuluyang naglapat ang kanilang mga labi. Isang halik na matamis, puno ng pag-ibig, ngunit may pait ng panganib. Bawat segundo ay parang isang oras, bawat tibok ng puso ay isang babala. Ito na siguro ang pakiramdam ng lumalakad sa alambre. Nakakalasing ang taas, pero nakakatakot ang maaaring pagbagsak. Nang maghiwalay sila, pareho silang naghahabol ng hininga. Mag-iingat ka, sabi ni Miguel. Magkita tayo ulit bukas. Tumango si Ana, kahit alam niyang hindi dapat. CJ, umuwi ka na. Baka hanapin ka ni Doña Elvira. Ang pagbanggit sa pangalan ng ina ni Miguel ay tila nagpabigat sa hangin. Si Doña Elvira de la Cruz. Ang reyna ng Villa Esmeralda. Isang babaeng kasing ganda at kasing tigas ng marmol.
Ang mga mata nito'y tila kayang tumago sa kaluluwa ng sinuman, at si Ana, sa tuwing napapatingin dito, ay pakiramdam niya isa lang siyang alikabok na kailangang walisin. Pinanood ni Ana ang anino ni Miguel na unti-unting naglaho sa dilim, pabalik sa mundo nitong maliwanag at marangya. Naiwan siyang mag-isa, yakap ang sarili, habang ang kamay niya ay mahigpit na nakakapit sa bituin sa kanyang leg. Naglakad siya pauwi, ang isip ay lumilipad. Ang mga paa niya ay nasa lupa, pero ang puso niya ay naiwan sa ilalim ng puno ng akasya. Pagpasok niya sa maliit nilang bahay, nadatnan niyang naghahanda ng hapunan ang kanyang ina. Ang amoy ng sinaing at pritong isda ay bumalot sa buong kabahayan, isang amoy na pamilyar at ligtas. Ito ang kanyang tunay na mundo. Anak, nandyan ka na pala, sabi ni Aling Nena nang hindi lumilingon. Gutom ka na ba? Kumain na tayo. Opo, Nay, sagot ni Ana, sinubukang gawing normal ang kanyang boses. Pumunta siya sa kanyang maliit na silid para magpalit ng damit. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama at tiningnan ang sarili sa munting salamin. Doon, sa kanyang liig, nakasabit ang bituin. Ang simbolo ng kanilang bawal na pag-ibig. Napangiti siya habang hinahaplos ito. Pakiramdam niya, hawak niya ang isang piraso ng langit. Ana! Nagulat si Ana sa biglang pagbukas ng pinto. Ang kanyang ina ay nakatayo doon, may dalang isang basong tubig. Ngunit ang mga mata ni Aling Nena ay hindi nakatingin sa kanyang mukha. Nakapako ito sa kumikinang na bagay sa kanyang leg. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Ana. Ang ngiti sa kanyang labi ay naglaho na parang bula. Ang bituin na kanina isimbolo ng langit ay tila naging isang mabigat na bato na humihila sa kanya pababa sa lupa. Dahan-dahang lumapit si Aling Nena, ang mukha nito'y puno ng pag-aalala, ng isang takot na matagal na nitong kinikimkim. Itinuro nito ang kwintas. Saan galing yan, anak? Kinabukasan, ang katahimikan sa malawak na hapagkainan ng Villa Esmeralda ay halos nakakabingi. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang kalansing ng mga kubyerto sa mga mamahaling plato. Si Miguel, ang kanyang ama na si Don Ricardo, at ang kanyang ina, si Doña Elvira, ay kumakain ng almusal. Isang ritual na halos araw-araw nilang ginagawa, ngunit para kay Miguel, bawat umaga ay parang isang pagsubok. How was your evening, Migs? Biglang tanong ni Doña Elvira, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may talim. Itinabi niya ang kanyang tasa ng kape, ang kanyang mga mata ay nakapako sa anak. Napalunok si Miguel. It was fine, Ma. I just stayed in my room, finished some readings for school. Isang kasinungalingan. Madali itong lumabas sa kanyang bibig, ngunit alam niyang hindi ito sapat para sa kanyang ina. Si Doña Elvira ay may kakayahang amuyin ang kasinungalingan mula sa malayo. Really, patuloy ng ina, isang maliit na ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi. That's odd. Akala ko may narinig akong kotse na umalis kagabi. Siguro guni-guni ko lang. Naramdaman ni Miguel ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Hindi siya sumagot. Ibinaba niya ang kanyang tingin sa plato, biglang nawala ng gana sa pagkain. Ang masarap na pagkain sa kanyang harapan ay tila naging abo sa kanyang panlasa. Elvira, hayaan mo na ang bata, mahinang sabi ni Don Ricardo, na nagbabasa ng dyaryo. He's a grown man. He can take care of himself. Exactly, Ricardo. He is a grown man, sagot ni Doña Elvira, ang diin sa bawat salita ay tumatago sa balat ni Miguel. And as a grown man, he should know how to choose his company wisely. Ang mga taong sinasamahan mo ay sumasalamin sa kung sino ka. Tumayo si Miguel. Excuse me. I have to get ready for school. Hindi na niya kayang manatili pa sa mesang iyon. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang sinasakal ng hindi nakikitang mga kamay. Miguel, tawag ng kanyang ina. Huminto siya sa paglakad ngunit hindi lumingon. Cassandra Sandoval called last night. She was asking about you. Ang sabi ko, you were busy. She's a lovely girl from the good family. You should invite her out sometime. Hindi na sumagot si Miguel. Nagpatuloy siya sa paglakad paakyat sa kanyang silid. Ang bawat hakbang ay mabigat. Cassandra Sandoval. Ang anak ng business partner ng kanyang ama. Maganda, matalino, at mula sa isang pamilyang kasingyaman nila. Ang perpektong babae, ayon sa kanyang ina. Pero hindi siya si Ana.
Pagpasok niya sa kanyang kwarto, isinara niya ang pinto at sumandal dito. Napapikit siya. Ang imahe ni Ana kagabi, ang takot at tuwa sa mga mata nito, ang lambot ng mga labi nito, ay sariwa pa sa kanyang isipan. Ang kwintas. Sana'y hindi iyon maging dahilan ng kapahamakan nito. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa. Isang mensahe mula kay Ana. Migs, nahuli ako ni nanay. Nakita niya yung kwintas. Kailangan nating maging mas maingat. Isang mura ang kumawala sa bibig ni Miguel. Napasuntok siya sa pinto. Ito na nga ba ang sinasabi niya? Ang simpleng regalo niya ay nagdulot agad ng problema. Naramdaman niya ang matinding pagkainis sa kanyang sarili, sa sitwasyon nila, sa mga pader na nakapalibot sa kanila. Nag-type siya ng reply. I'm sorry, Ana. Mag-usap tayo mamaya. I'll fix this. Paano? Paano niya aayusin? Ni hindi niya kayang harapin ang sarili niyang ina. Kinagabihan, hindi na sinubukan ni Miguel na lumabas. Alam niyang binabantayan na siya. Mula sa bintana ng kanyang silid, nakita niya ang kotse ng kanilang family driver na nakaparada sa isang di karaniwang pwesto, tila may inaabangan. Napasabunot siya sa kanyang buhok sa sobrang inis. Pakiramdam niya ay bilanggo siya sa sarili niyang pamamahay. Ang Villa Esmeralda, na para sa iba ay isang paraiso, para sa kanya ay isang napakagandang kulungan. Sa ibaba, sa malawak at marangyang sala, mag-isang nakaupo si Doña Elvira de la Cruz. Tahimik ang buong paligid. Ang tanging ilaw na bukas ay ang lamp na nasa kanyang tabi, na nagbibigay liwanag sa kanyang mukha. Lumapit ang kanilang driver, yumuko ng bahagya, at inilapag ang isang brown envelope sa lamesa. Nandyan na po lahat, ma'am, magalang nasabi nito bago tahimik na umalis. Hindi gumalaw si Doña Elvira sa loob ng ilang segundo. Tiningnan niya lang ang envelope, ang kanyang mukha ay walang emosyon. Pagkatapos, dahan-dahan, kinuha niya ito. Ang kanyang mga daliri na may perpektong pulang manicure ay marahang binuksan ang selyo. Inilabas niya ang laman. Mga litrato. Ang unang litrato ay malabo, kuha mula sa malayo. Isang lalaki at isang babae na magkasama sa dilim. Ang sumunod ay mas malinaw. Ang dalawa ay magkayakap sa ilalim ng isang malaking puno. At ang huling litrato. Malinaw na malinaw. Si Miguel na hinahalikan si Annalyn Reyes, ang anak ng kanilang kasambahay. Hindi nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Doña Elvira. Ngunit kung titingnan ng maigi, ang kanyang mga mata ay nagbago. Ang dating kalmado at sopistikadong mga mata ay dahan-dahang naging malamig, matalim at mapanganib. Para itong mga mata ng isang halimaw na nag-aabang, isang mandaragit na sa wakas ay natunton na ang kanyang biktima. Mahigpit niyang hinawakan ang litrato, ang mga daliri niya ay halos bumaon sa papel. Isang halos hindi marinig na tunog ang kumawala sa kanyang lalamunan, isang tunog ng pagkasuklam at determinasyon. Ang kanyang anak. Ang kanyang nag-iisang tagapagmana. Nililin lang ng isang hamak na babae. Hindi. Hindi siya papayag. Isang plano ang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Isang plano na titiyak na ang apoy na ito, bago pa man lumaki, ay agad na mamamatay. O mas mabuti pa, gagamitin niya ang apoy na ito para sunugin ang mismong taong nagsimula nito. Ang tanong na iyon ni Aling Dena ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa maliit nilang bahay. Saan galing yan, anak? Naramdaman ni Ana ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Agad niyang tinakpan ng kamay ang kwintas, na para bang kaya niyang itago ito sa paningin ng ina. Nay, nagsimula siyang mag-isip ng palusot, ang utak niya tila tumigil sa paggana. Bigay po ng kaibigan ko. Kaarawan niya po kasi nagbigayan kami ng regalo. Tiningnan siya ng kanyang ina, ang mga mata nito'y puno ng pagdududa. Kilala siya ni Aling Nena. Alam nito kapag siya'y nagsisinungaling. Pero sa pagkakataong iyon, tila pinili ng kanyang ina na maniwala o magpanggap na naniniwala. Bumuntong hininga ito. Itago mo yan, Ana. Huwag mong isusuot sa mansyon. Mahirap na. Baka isipin pa nila na kung ano. Tumango si Ana, nakahinga ng maluwag. Opo, Nay. Sa mga sumunod na araw, ang Villa Esmeralda ay naging isang lugar ng matinding tensyon para kay Ana. Bawat kilos niya ay maingat.
Bawat tingin ni Doña Elvira sa kanya ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Alam niyang may mali. Hindi niya lang alam kung ano. Hanggang sa isang umaga, lahat ay nagbago. Annalyn, tawag sa kanya ni Doña Elvira habang nag-aayos siya ng mga bulaklak sa florera sa sala. Napahinto si Ana, ang puso niya ibiglang kumabog. Po, ma'am? Ngumiti si Doña Elvira. Isang tunay na ngiti, hindi ang karaniwang matipid at formal na ngiti na ibinibigay nito. Nagulat si Ana. Halika, maupo ka sandali. Nag-aalangan man ay sumunod si Ana. Umupo siya sa dulo ng isang napakalambot na sofa, pakiramdam niya ilulubog siya anumang oras. Napapansin ko, masipag kang bata. At matalino, sabi ni Doña Elvira. Nanghihinayang ako. Sayang naman ang talino mo kung sa kusina at paglilinis lang mapupunta. Hindi makapaniwala si Ana sa kanyang naririnig. Si Doña Elvira ba talaga ang nagsasabi nito? Baka nananaginip siya. Gusto kong bigyan ka ng ibang gawain, patuloy nito. Ang library sa itaas, matagal na iyong hindi naaayos. Puno na ng alikabok at ang mga libro ay hindi na nakaayos ng tama. Gusto ko sanang ikaw ang mag-asikaso noon. Ako po, gulat na tanong ni Ana. Ikaw? Pero dahil napakarami noon, kailangan mo ng tulong. Tumingin si Doña Elvira sa hagdanan kung saan pababa si Miguel. Miguel! Halika rito. Lumapit si Miguel, ang mukha'y nagtataka. Yes, ma. Tutulungan mo si Annalyn na ayusin ang library, utos ni Doña Elvira. Wala ka namang pasok ngayon, di ba? It's about time you do something productive here at home. Nagkatinginan si Ana at Miguel. Nakita ni Ana ang pagdududa sa mga mata ni Miguel, isang babala. Ngunit ang puso ni Ana, na uhaw sa pag-asa, ay nagsimulang tumibok sa tuwa. Ito na ba iyon? Ito na ba ang simula ng pagtanggap? Nang gabing iyon, hindi mapigilan ni Ana na ikwento ito sa kanyang ina. Talaga, anak, sabi ni Aling Nena, ang mukha'y maihalo ng saya at pag-aalala. Naku, mabuti naman kung ganun. Sinasabi ko na nga ba, may potensyal ka. Ngunit sa kabila ng ngiti, nakita ni Ana ang takot sa mga mata nito. Kinabukasan, pumasok sila sa library. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ay sumalubong sa kanila. Ang mga sinag ng araw na tumatago sa malalaking bintana ay nagbigay liwanag sa mga nagliliparang alikabok. Hindi ko gusto to, Ana, agad na sabi ni Miguel nang maisara nila ang pinto. May plano si Mama. Hindi siya kailanman naging ganito kabait nang walang dahilan. Migs, baka naman nagbabago na siya, sagot ni Ana, hawak ang isang lumang libro. Baka sinusubukan niya lang tayong unawain. Umiling si Miguel. Hindi mo siya kilala. Sa kabila ng pag-aalinlangan ni Miguel, nagsimula silang magtrabaho. Inilabas nila ang mga libro, pinunasan ang mga estante, at inayos ang lahat ayon sa kategorya. Sa loob ng silid na iyon, tila sila nasa ibang mundo. Walang Doña Elvira, walang pamilyang De La Cruz, walang anak ng katulong at anak ng amo. Mayroon lang isang Ana at isang Migs. Nagtawanan sila. Nagkulitan. Nagbahaginan ng mga pangarap. Sa isang sandali, habang pareho silang inaabot ang isang libro sa mataas na estante, nagdikit ang kanilang mga kamay. Napahinto sila. Nagkatinginan. Ang lahat ng ingay sa paligid ay naglaho. Tanging ang mga tibok ng kanilang puso ang kanilang naririnig. Dahan-dahan, inilapit ni Miguel ang kanyang mukha. Hinaplos niya ang pisngi ni Ana. Mahal na mahal kita, bulong niya. At hinalikan siya nito. Isang halik na puno ng pananabik ng mga damdaming matagal na nilang itinatago. Sa ilalim ng mga lumang libro at nakalimutang mga kwento, gumagawa sila ng sarili nilang kwento. Niyakap ni Ana si Miguel, kinalimutan ang lahat ng takot at pag-aalinlangan. Ehem! Isang tunog ang biglang pumutol sa kanilang sandali. Agad silang naghiwalay, gulat na napatingin sa pinto. Nakatayo doon si Doña Elvira, may hawak na isang tasa ng tsaa. Nanigas si Ana sa kanyang kinatatayuan. Ito na. Huli na sila. Ito na ang katapusan ng lahat. Hinintay niya ang sigaw, ang galit, ang pagpapalaya sa kanya. Pero wala. Sa halip, isang misteryosong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Elvira. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata.
Oh, I'm sorry to interrupt, sabi nito sa isang kalmadong boses. Akala ko kung ano na ang ginagawa ninyo. Naglilinis lang pala talaga kayo. Continue. At tumalikod ito at umalis na parang walang nangyari. Naiwan silang dalawa ni Miguel, tulala at hindi makagalaw. Ang init ng halik ay napalitan ng nagielong takot. Nakita mo na, sabi ni Miguel, ang boses ay puno ng galit. This is a trap, Ana. This is all game for her. Kinagabihan, sa hapagkainan, ang tensyon ay mas matindi pa kaysa dati. Tahimik lang si Ana, hindi magawang itaas ang kanyang tingin mula sa kanyang plato. Si Miguel naman ay matalim ang tingin sa kanyang ina, na kumikilos na parang walang anumang nangyari. Biglang nagsalita si Doña Elvira, pinuputol ang katahimikan. Ricardo, nabook ko na ang flights natin para sa business trip sa Singapore. Good, sagot ni Don Ricardo. We'll be gone for a week, patuloy ni Doña Elvira. Tumingin siya kay Miguel. Migs, ikaw muna ang bahala sa bahay. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay bumaling kay Ana. Ang mga mata na iyon, malamig at mapanuri. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, at sa huli, muling sumilay ang kakaibang ngiti sa mga labi nito. Ikaw na muna ang bahala kay Migs, iha. Lumipas ang 1 linggo. 2 linggo. Ang business trip ni na Doña Elvira at Don Ricardo ay natapos na. Ang buhay sa Villa Esmeralda ay bumalik sa dati, tahimik, formal, at puno ng hindi nakikitang mga pader. Ang alaala ng 1 linggong kalayaan na iyon, ang mga sandali sa loob ng library, ay tila isang panaginip na lang. Isang mapanganib na panaginip. Pero mayroong hindi bumalik sa dati. Ang katawan ni Ana. Nagsimula ito sa simpleng pagkahilo sa umaga. Isinisi niya ito sa pagod at puyat sa pag-aaral. Pagkatapos ay ang pagiging sensitibo niya sa mga amoy. Ang pabango ni Doña Elvira na dati tinitiis niya lang ay tila naging sanhi ng kanyang pagduduwal. Hanggang sa isang araw, sa loob ng classroom nila, hindi na niya nakayanan. Habang nagsasalita ang kanilang propesor, naramdaman ni Ana ang biglang pag-akyat ng asido sa kanyang lalamunan. Mabilis siyang nagtaas ng kamay. Ma'am, may i-go out, halos pabulong niyang sabi. Hindi na niya hinintay ang sagot. Mabilis siyang tumakbo palabas, tinakpan ang kanyang bibig, at halos isuka ang lahat ng kanyang kinain sa sisi ng mga babae. Nakahawak siya sa malamig na lababo, hinahabol ang kanyang hininga. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin, maputla, ang mga mata ay nanlalalim. Isang kaibigan niya ang sumunod sa kanya. Ana, okay ka lang? Anong nangyari sa'yo? Tanong nito, puno ng pag-aalala. Lagi ka nalang pagod at namumutla lately. Okay lang ako, pilit ng ngiti ni Ana. Napagod lang siguro. Maghihilamos lang ako. Pero habang binabasa niya ang kanyang mukha ng malamig na tubig, isang nakakatakot na ideya ang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Isang ideya na pilit niyang iwinawaksi. Ang linggong iyon ang linggong wala sina Doña Elvira. Ang mga sandali nila ni Miguel. Hindi. Hindi maaari. Ngunit ang takot ay parang isang ugat na gumagapang sa kanyang puso. Pagkatapos ng klase, sa halip na umuwi, naglakad si Ana na tila wala sa sarili. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang lugar na hindi niya inaakalang pupuntahan niya, isang botika. Nakatayo siya sa labas ng ilang minuto, nanginginig. Bawat taong dumaraan ay tila nakatingin sa kanya, nang husga. Sa wakas, lakas loob siyang pumasok. Miss, pabili po, sabi niya sa pharmacist, ang boses niya ay halos hindi marinig. Pregnancy test. Ang tingin ng pharmacist ay tila tumago sa kanya. Inilagay nito ang maliit na kahon sa isang brown na paper bag. Pakiramdam ni Ana, hindi lang isang simpleng bagay ang hawak niya, kundi ang hatol sa kanyang kinabukasan. Sa bahay, diretso siya sa kanilang maliit na banyo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang kahon. Sinunod niya ang instructions na nakasulat. At pagkatapos, naghintay siya. Ang ilang minutong paghihintay ay parang habang buhay. Bawat segundo ay isang dagok sa kanyang dibdib. Pinikit niya ang kanyang mga mata, nagdadasal ng paulit-ulit. Sana mali ako. Sana isang linya lang. Please, sana isang linya lang. Nang sa wakas ay dumilat siya, ang mundo niya ay gumuho. 2 linya. Malinaw. Walang duda.
Dalawang pulang linya na sumisigaw sa katotohanang hindi na niya matatakasan. Nabitawan niya ang maliit na plastik na iyon. Napasandal siya sa pader, ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Napaupo siya sa sahig, ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod na pumatak. Buntis siya. Buntis siya sa anak ni Miguel de la Cruz. Ang bunga ng kanilang pag-ibig. Ngunit kasabay nito, ang bunga rin ng bitag ni Doña Elvira. Ang lahat ay nag-uugnay sa kanyang isipan, ang biglaang kabaitan, ang pag-iwan sa kanila sa mansyon, ang misteryosong ngiti. Napahagulhol siya ng walang tunog. Isang pag-iyak na puno ng takot, ng pagsisisi, ng kawalan ng pag-asa. Paano na ang kanyang pag-aaral? Ang kanyang mga pangarap? Ang kanyang ina? Anong sasabihin niya kay Aling Nena, na ang tanging hangad ay mabigyan siya ng magandang kinabukasan? Tapos na ang lahat. Ito na ang katapusan. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang pangalan lang ang nasa isip niya. Miguel. Kailangan niyang malaman. Kailangan nilang mag-usap. Nanginginig niyang kinuha ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Hinanap niya ang pangalan ni Miguel at pinindot ang call button. Nagring ito ng isang beses, dalawang beses. Hello, Ana, sagot ni Miguel sa kabilang linya. Sinubukan ni Anang magsalita, ngunit tila may bumara sa kanyang lalamunan. Ana, are you there? May problema ba? Huminga siya ng malalim, pinipiga ang lahat ng natitirang lakas. Migs, sabi niya, ang boses niya ibasag at nanginginig, halos hindi na niya makilala. Kailangan nating mag-usap. Importante. Isang sandali ng katahimikan. Okay. Nasaan ka? Pupuntahan kita. Huwag. Dito sa bahay. Mamaya. Kailangan ko lang munang Hindi na niya natapos ang sasabihin. Pinatay niya ang tawag. Nakatitig lang siya sa pader. Blanco. Wala nang nararamdaman kundi ang bigat sa kanyang dibdib at ang lamig sa kanyang buong katawan. Dahan-dahan siyang tumayo. Kailangan niyang ayusin ang sarili. Kailangan niyang harapin ito. Pagbukas niya ng pinto ng banyo, nagulat siya. Nakatayo sa maliit nilang sala, tila isang aparisyon mula sa ibang mundo, si Doña Elvira de la Cruz. Nakasuot ito ng isang eleganteng bestida, ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos, ang kanyang presensya ay tila pinapaliit ang lahat ng bagay sa paligid. Paano? Bakit siya nandito? Nagtagpo ang kanilang mga mata. Tiningnan siya ni Doña Elvira mula ulo hanggang paa, ang mga mata nito'y matalas at tila alam ang lahat. Isang tingin na naglalaman ng tagumpay at pagkutya. At pagkatapos, nagsalita ito, ang boses ay malamig at puno ng kahulugan. May dapat ba akong malaman, Annalyn? Ang basag na boses ni Ana sa telepono ay parang isang alarmang gumising sa bawat himaymay ng pagkatao ni Miguel. Kailangan nating mag-usap. Importante. Pagkatapos ay ang biglaang pagputol ng linya. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. May nangyari. May masamang nangyari. Wala siyang inaksayang segundo. Mabilis siyang nagpalit ng damit at halos patakbong lumabas ng kanyang silid. Ang susi ng kotse ay nasa kanyang kamay na. Pupuntahan niya si Ana. Kailangan niya itong puntahan. Ngunit pagdating niya sa ibaba ng malawak na hagdanan, napahinto siya. Nakatayo doon ang kanyang ina, si Doña Elvira, na tila isang reyna na nag-aabang sa kanyang nasasakupan. Nakasuot ito ng isang simpleng itim na bestida, ngunit ang aura nito ay pumupuno sa buong sala. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit ang mga mata nito'y matalim. Saan ka pupunta, Miguel? Tanong nito, ang boses ay tahimik ngunit may bigat. Ma, I have to go. Something's wrong with Ana, sagot ni Miguel, hindi maitago ang pagkataranta sa kanyang boses. Alam ko, simpleng sagot ng kanyang ina. Kaya hindi mo na kailangang umalis. Sila ang papunta rito. Napakunot ang noo ni Miguel. Sila? What are you talking about? Bago pa man makasagot si Doña Elvira, bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Pumasok si Aling Nena, ang ina ni Ana, na nakayuko at nanginginig. Sa likod nito ay si Ana. Napatigil ang paghinga ni Miguel. Ang Ana na nakikita niya ngayon ay ibang-iba sa Anang hinalikan niya sa ilalim ng puno ng akasya. Ang mukha nito'y putlang-putla,
ang mga mata ay walang buhay, na para bang ang kaluluwa nito ay nilisan na ang kanyang katawan. Dinala sila ng isang katulong sa sala, kung saan sila nakatayo ngayon na parang mga akusadong hahatulan sa isang korte. Si Doña Elvira ay umupo sa kanyang paboritong silya na tila isang trono. Si Miguel ay nanatiling nakatayo, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa gilid. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa silid. Biglang lumuhod si Aling Nena sa sahig, ang mga luhay bumuhos mula sa kanyang mga mata. Patawarin niyo po kami, Maam, hagulhol nito. Kasalanan ko po, pinalaki ko pong mabuti ang anak ko, pero patawarin niyo po kami. Iwinagayway lang ni Doña Elvira ang kanyang kamay, tila isang reynang tinataboy ang isang pulubi. Tumayo ka, Nena. Huwag na tayong magsayang ng oras sa mga luha. Hindi iyan ang solusyon sa problema. Ang lamig sa boses ng kanyang ina ay nagpatindig sa mga balahibo ni Miguel. Tumingin si Doña Elvira kay Ana na nanatiling tahimik at hindi gumagalaw. Pagkatapos ay bumaling ito kay Miguel. Buntis si Annalyn, deklara nito. Hindi isang tanong kundi isang pahayag ng katotohanan. Kahit inaasahan na niya, gumuho pa rin ang mundo ni Miguel. Ngunit kasabay ng pagguho ay isang biglaang pag-agos ng determinasyon. Tumingin siya kay Ana, sa babaeng mahal niya na ngayoy mukhang basag na manika. Kailangan niya itong protektahan. Humarap siya sa kanyang ina. Mahal ko po si Ana, sabi niya, ang boses ay matatag. At pananagutan ko siya at ang magiging anak namin. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Elvira. Isang ngiti ng tagumpay. Magaling! Dahil iyon lang naman ang tanging solusyon dito. Solusyon, tanong ni Miguel. Kasal, simpleng sagot ni Doña Elvira. Magpapakasal kayo. Para kay Miguel, ang salitang iyon ay musika sa kanyang pandinig. Kasal. Ikakasal sila ni Ana. Magiging pamilya sila. Ngunit nang makita niya ang takot sa mukha ni Ana at ang malamig na kalkulasyon sa mga mata ng kanyang ina, alam niyang hindi ito isang pagpapala. Ito ay isang sentensya. May mga kondisyon, patuloy ni Doña Elvira, na para bang naglalatag ng mga tuntunin sa isang business deal. Una, simula bukas, dito natitira si Annalyn sa Villa Esmeralda. Kailangan nating siguraduhin na maalagaan siya at ang bata. Pangalawa, pagpapatuloy nito, ang tingin ay direktang nakatuon kay Ana. Kailangan niyang huminto sa pag-aaral. Ang pagbubuntis ay maselan. Hindi niya pwedeng pagsabayin ang stress ng eskwela at ang pag-aalaga sa sarili. What? Protesta ni Miguel. Her studies are important to her. That's her dream. Mas importante ang apo ko, matigas na sagot ni Doña Elvira. At pangatlo, ang kasal ay magiging simple at pribado. Tayo-tayo lang. We need to handle this with utmost discretion. Ayokong magkaroon ng eskandalo na makakasira sa pangalan ng pamilya de la Cruz. Naramdaman ni Miguel ang paggapos ng mga kadena sa kanyang mga kamay at paa. Binibigay ng kanyang ina ang gusto niya, ang mapakasalan si Ana, ngunit sa paraang pinakamasakit at mapang-abuso. Kukunin nito si Ana, ikukulong sa mansyon, tatanggalan ng pangarap at itatago sa mundo na parang isang kahihiyan. Tumingin siya kay Ana, naghahanap ng kahit anong senyales. Ngunit si Ana ay blanko pa rin, tila isang estatwang bato na tumatanggap na lang ng kanyang kapalaran. Sumasang-ayon ka ba, Annalyn? Tanong ni Doña Elvira. Tumango si Ana nang hindi nagsasalita. Isang tango na sumira sa puso ni Miguel. Mabuti, sabi ni Doña Elvira, tumatayo na. Tapos na ang usapan. Nena, maaari ka nang umuwi. Ihahatid na namin si Ana sa kanyang bagong silid. Pinanood ni Miguel ang pag-alis ni Aling Nena na umiiyak pa rin habang naglalakad palabas. Pinanood niya ang pag-akay ng isang katulong kay Ana paakyat sa hagdanan. Gusto niyang sumigaw, magprotesta, sirain ang lahat. Pero hindi siya makagalaw. Natalo siya bago pa man magsimula ang laban. Nang paalis na si Ana, saglit itong nilapitan ni Doña Elvira. Hindi narinig ni Miguel ang eksaktong sinabi nito, ngunit nakita niya ang pagngisi ng kanyang ina at ang bahagyang panginginig ng mga balikat ni Ana. Ang huling narinig ni Miguel ay ang mahinang bulong ng kanyang ina na para bang isang ahas na bumubulong ng sumpa. Welcome to the family, iha. Sana kayanin mo. Ang silid na ibinigay sa kanya sa Villa Esmeralda ay mas malaki pa sa buong bahay nila ni Aling Nena.
Ang kama ay malambot na tila ulap, ang mga kurtina ay gawa sa mamahaling tela, at bawat umaga ay maisariwang bulaklak sa isang florera sa tabi ng bintana. Mula sa bintanang iyon, tanaw niya ang malawak na hardin, ang asul na swimming pool, at ang matataas na pader na nakapalibot sa buong mansyon. Ito ang kanyang gintong hawla. Sa unang linggo, pakiramdam ni Ana ay isa siyang multo na gumagala sa loob ng mansyon. Ang mga katulong, na dati niyang mga kasama sa trabaho, ay umiiwas sa kanya. Yumuyuko sila kapag dumadaan siya, binabati siya ng "Ki Ma'am Ana", ngunit ang mga mata nila ay puno ng awa at pag-iwas. Hindi na siya isa sa kanila, ngunit hindi rin siya kailanman magiging isang De La Cruz. Sinubukan niyang gawing normal ang lahat. Isang umaga, nakita niyang abala ang mga katulong sa paghahanda ng almusal. Natural sa kanya ang kumilos, kaya kumuha siya ng mga plato para tulungan silang ihanda ang mesa. "Anong ginagawa mo?" Ang malamig na boses ni Doña Elvira ay pumutol sa kanyang ginagawa. Napahinto si Ana, ang plato ay nanginginig sa kanyang kamay. "Tinutulungan ko lang po sila, Ma'am", sagot niya. Lumapit si Doña Elvira, kinuha ang plato mula sa kanya, at ibinigay ito sa isang katulong. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. "Hindi ka nakatulong dito, Annalyn", sabi nito, ang bawat salita ay mabagal at malinaw. "Pero hindi ka pa rin ang senyora." Pagkatapos ay tinalikuran na siya nito, iniwan siyang nakatayo sa gitna ng kusina, pakiramdam niya ay mas mababa pa sa isang alikabok. Ang mga araw ay lumipas na puno ng ganitong uri ng pagpapahirap. Isang pagpapahirap na hindi pisikal, kundi emosyonal. Isang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Ang kasal ay idinaos makalipas ang 2 linggo. Isang seremonya sa loob mismo ng mansyon na dinaluhan lamang ng pamilya. Walang puting bestida, walang mga bulaklak, walang mga ngiti. Isa itong transaksyon, hindi isang selebrasyon. Si Aling Nena ay naroon, umiiyak sa isang sulok. Si Ana, habang sinasabi ang "Ki Do", ay pakiramdam niya isinusuko na niya ang kanyang buong pagkatao. Gabi-gabi, sinusubukan siyang aluin ni Miguel. "Pasensya ka na, Ana", sabi nito habang yakap siya sa malaking kama. "Babawi tayo. Kapag lumabas na ang baby, aalis tayo dito kung gusto mo. Magsisimula tayo ulit." Tumango lang si Ana, isinubsob ang mukha sa dibdib nito. Narinig na niya ang mga pangakong iyon. Ngunit paano sila magsisimula ulit kung ayon pa lang ay tila bilanggo na sila? Si Miguel, kahit mahal siya, ay mahina pa rin sa harap ng kanyang ina. Nakikita niya ang pag-aalinlangan nito, ang takot nito. At iyon ang mas masakit. Isang gabi, nagkaroon ng hapunan sa mansyon. Dumating si Cassandra Sandoval. Maganda si Cassandra. Nakasuot ito ng isang pulang bestida na bumabagay sa kanyang perpektong kutis. Ang kanyang tawa ay parang musika na pumupuno sa buong hapagkainan. At ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay Miguel. "Migs, you should come with us to the beach this weekend. Dad just bought a new yacht", masayang sabi ni Cassandra. "He's busy, Cassie", sagot ni Doña Elvira bago pa man makapagsalita si Miguel. Kailangan niyang alagaan ang asawa niya. Ang paraan ng pagbigkas ni Doña Elvira sa salitang asawa ay puno ng panunuya. Nahihiyang napayuko si Ana, pinaglaruan ang pagkain sa kanyang plato. Maya-maya, tumayo si Cassandra, hawak ang isang kopita ng red wine. "Oh, Ana, I love your dress. It's so simple", sabi nito. Naglakad ito palapit na para bang titingnan ang kanyang damit. At sa isang di inaasahang pagkakataon, natabig nito ang kopita. Ang malamig na alak ay bumuhos sa puting bestida ni Ana. "Oh, my gosh", tili ni Cassandra, takip ang bibig. "I'm so sorry, Ana. I'm so clumsy." Halos maiyak na ito sa pag-arte. "Ano ba yan, Annalyn? Bakit hindi ka nag-iingat?" Galit na sabi ni Doña Elvira, hindi kay Cassandra, kundi sa kanya. "Tingnan mo ang ginawa mo, nadumihan mo ang sahig." "Ma, it was an accident", mahinang protesta ni Miguel. Ngunit hindi siya pinansin. "Umakyat ka na sa taas at magpalit. You're making a scene." Tumakbo paakyat si Ana, ang mga luha ay nag-uunahan sa pagpatak. Hindi dahil sa nabuhusan siya ng alak, kundi dahil sa kahihiyan. Dahil sa paraan ng pagtingin sa kanya ng lahat, isang istorbo, isang pagkakamali. Sa kanyang silid, niyakap siya ni Miguel.
I'm sorry, mahal. I'm so sorry. Kakausapin ko na talaga si Mama. Hindi na to tama. Pero ang mga salita ni Miguel ay parang hangin na lang. Paulit-ulit. Mga pangakong hindi natutupad. Sa bisig ng lalaking pinakamamahal niya, hindi pa siya kailanman nakaramdam ng ganito katinding pag-iisa. Kinagabihan, hindi makatulog si Ana. Bumaba siya para kumuha ng isang basong tubig. Tahimik na ang buong bahay. Ngunit pagdating niya malapit sa veranda, narinig niya ang mga boses. Ang boses ni Doña Elvira at ni Cassandra. Dahan-dahan siyang lumapit sa pader, nagtatago sa dilim. Tita, sigurado po ba kayo na aalis din siya? Tanong ni Cassandra, ang boses ay mahina ngunit malinaw. Isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos ay ang malamig at puno ng kumpiyansang boses ni Doña Elvira. Magtiwala ka sa akin. Araw-araw, dudurugin ko siya ng dahan-dahan. Walang mahirap na makakatagal sa impyernong ito. Ang mga salita ni Doña Elvira ay parang laso na gumapang mula sa kanyang tainga pababa sa kanyang puso, kung saan ito kumalat at nanuot sa bawat ugat ng kanyang katawan. Walang mahirap na makakatagal sa impyernong ito. Dahan-dahan siyang umatras pabalik sa dilim, ang bawat hakbang ay maingat na tila siya ilumalakad sa bubog. Nakarating siya sa kanyang silid nang hindi gumagawa ng anumang ingay. Si Miguel ay mahimbing na natutulog sa kama, ang mukha ay payapa, walang kamalay-malay sa digmaang nagaganap sa paligid niya. Humiga si Ana sa tabi nito, ngunit hindi niya magawang ipikit ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang lamig sa kabila ng makapal na kumot. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Hindi na ito simpleng pagpapahirap. Hindi na ito simpleng pagkamuhi dahil sa estado ng kanyang buhay. May mas malalim. May mas masama. Kinabukasan, tiningnan ni Ana ang lahat sa ibang pananaw. Ang ngiti ni Doña Elvira sa almusal ay hindi na isang ngiti, kundi isang pagbabanta. Ang pag-aalok nito ng gatas para sa kanya ay hindi na pag-aalala, kundi isang pagkilos sa isang masalimuot na laro ng chess. Nagsimulang mag-ugnay ang lahat sa kanyang isipan. Ang biglaang kabaitan ni Doña Elvira. Ang pagbibigay sa kanila ni Miguel ng gawain sa library, isang lugar na pribado at malayo sa mata ng lahat. Ang perpektong tiyempo ng business trip nito. Ang pagdating ni Cassandra na tila isang tauhan na ipinasok sa tamang eksena. At ngayon, ang pag-amin nito na sadya siyang dinudurog. Isang nakakatakot na tanong ang nabuo sa kanyang isipan, isang tanong na halos hindi niya kayang bigkasin kahit sa sarili niya lang. Posible kayang ang pagbubuntis ko ay kasama sa plano. Ang ideya ay napakahalimaw, napaka-imposible. Ngunit habang tinitingnan niya si Doña Elvira na kalmadong humihigop ng kape, alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na ang babaeng ito ay kayang gawin ang lahat. Kailangan niya ng katibayan. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kinahapunan, habang si Miguel ay nasa eskwela at si Don Ricardo ay nasa opisina, nakita ni Ana ang kanyang pagkakataon. Si Doña Elvira ay abala sa pakikipag-usap sa hardinero sa labas. Naglakad si Ana sa pasilyo, ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Habang papalapit siya sa sala, bigla siyang napahawak sa kanyang tiyan at bahagyang napayuko. Ay, Ma'am Ana, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ng isang katulong na nagpupunas ng mga muebles. Medyo sumasakit ang tiyan ko, sabi ni Ana, sinisiguradong may panginginig sa kanyang boses. Pakikuha mo naman ako ng maligamam na tubig, please. Naku, sige po, Ma'am. Kukuha lang po ako, mabilis na sabi ng katulong at nagmamadaling pumunta sa kusina. Iyon na ang hudyat. Mabilis ngunit tahimik na naglakad si Ana patungo sa isang pinto na laging sarado, ang study o personal na opisina ni Doña Elvira. Alam niyang bawal pumasok doon. Ngunit ang katotohanan ay nasa loob. Pinihit niya ang door knob. Hindi nakalock. Pumasok siya at isinara ang pinto ng marahan. Ang silid ay amoy mamahaling pabango at lumang libro. Lahat ay nakaayos. Sa gitna ay ang isang malaking mahogany desk, makintab at walang kahit isang alikabok. Ang sentro ng kapangyarihan ni Doña Elvira. Saan siya magsisimula? Nanginginig ang kanyang mga kamay. Bawat segundo ay parang isang oras. Anumang oras ay maaaring may pumasok. Lumapit siya sa desk. May mga folder na maayos na nakasalansan. May mga libro.
At sa gilid, may isang itim na leather-bound planner. Kinuha niya ito. Ito ang ginagamit ni Doña Elvira para sa lahat ng schedule nito. Binuklat niya ang mga pahina, pabalik sa mga petsa, bago pa man ang aksidente. Mga meeting, mga social event, mga paalala. Hanggang sa nakita niya ang isang entry, ilang linggo bago ang business trip nito. Ang sulat kamay ni Doña Elvira ay perpekto at elegante. Plano, AM. Ang inisyal niya at ni Miguel. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang dugo. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Hindi ito isang paragraph. Ito ay isang listahan. Isang step-by-step na plano na isinulat ng may malamig na kalkulasyon. Hakbang 1, lumikha ng pagkakataon para sa aksidente. Library project. Hakbang 2, kapag kumpirmado, puwersahin ang kasal. Gamitin ang kahihiyan at responsibilidad bilang alas. Hakbang 3, simulan ang pressure. Gamitin si C para sa selos. Ihiwalay siya sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Durugin ang kanyang kumpiyansa. Hakbang 4, ang resulta. Siya mismo ang aalis, dala ang bata. Si M ay matututo ng leksyon. Ang problema ay mawawala. Binitawan ni Ana ang planner. Ito'y nahulog sa makapal na karpet ng walang tunog, ngunit para kay Ana, ang katahimikan ay nakakabingi. Ang mundo niya ay huminto. Ang hangin ay naubos sa kanyang baga. Ang bawat salitang nabasa niya ay parang isang kutsilyong paulit-ulit na isinasaksak sa kanyang puso. Hindi ito pagkamuhi. Hindi ito galit. Ito ay isang masama at kalkuladong plano. Ang kanyang pag-ibig, ang kanyang katawan, ang kanyang anak, lahat ay mga piyesa lamang sa isang malupit na laro. Ang anak niya. Ang inosenteng buhay sa loob niya. Hindi ito bunga ng pag-ibig sa mata ng mundo. Ito ay isang kasangkapan. Isang instrumento para sa isang demonyong plano. Napahawak siya sa desk para suportahan ang sarili. Ang kanyang mga binti ay tila naging jelly. Ang kanyang paningin ay nanlalabo dahil sa mga luhang nagbabadyang tumulo. Nakatayo siyang tulala, basag at wasak. At sa gitna ng nakakabinging katahimikan, narinig niya ito. Isang tunog mula sa labas ng pinto. Ang tunog ng mga takong napapalapit sa pasilyo. Ang pamilyar na tunog ng mga sapatos ni Doña Elvira de la Cruz. Narinig ni Ana ang papalapit na mga yapak. Ang kanyang puso ay tumigil sa pagtibok. Ang kanyang dugo ay tila nagyelo sa kanyang mga ugat. Sa isang iglap, kumilos siya. Hindi dahil sa pag-iisip, kundi dahil sa purong instinct na mabuhay. Mabilis niyang dinampot ang planner mula sa sahig, isinara ito, at ibinalik sa eksaktong pwesto nito sa mesa. Huminga siya ng malalim, pinilit na pakalmahin ang nanginginig niyang mga kamay. At pagkatapos, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan sa sarili niya. Umarte siya. Pinihit niya ang door knob at lumabas ng study, kasabay ng pagdating ni Doña Elvira sa pasilyo. Tiningnan niya ito nang may pinaghalong pagkalito at sakit sa kanyang mukha, isang maskarang perpektong humulma sa tunay niyang nararamdaman. Ma'am, sabi niya, ang boses ay mahina. Nawawala po kasi ako. Hinahanap ko po ang Pifi. Pasensya na po, medyo masama pa rin po ang pakiramdam ko. Tiningnan siya ni Doña Elvira, ang mga mata nito'y matalas, sinusuri ang bawat galaw niya, hinahanap ang anumang bakas ng kasinungalingan. Nakita ni Ana ang bahagyang pagdududa sa mga mata nito, ngunit ang kanyang pag-arte bilang isang buntis na nahihilo at nalilito ay sapat na para itago ang katotohanan. Ang Kifi ay nasa kabilang dulo ng pasilyo, malamig na sabi ni Doña Elvira. Huwag ka nang papasok sa mga silid na hindi mo alam. Opo, ma'am. Pasensya na po ulit. Mabilis na tumalikod si Ana at naglakad palayo, ang bawat hakbang ay isang tagumpay. Pagdating niya sa kanyang silid, isinara niya ang pinto at sumandal dito. Doon na bumuhos ang mga luha. Ngunit ang mga luhang ito ay iba. Hindi ito luha ng kalungkutan o pagkaawa sa sarili. Ito ay luha ng matinding galit. Ang bawat patak ay isang alaala ng bawat pang-aalipusta, bawat ngiting mapanlait, bawat salitang puno ng lason. Ang bawat patak ay isang sumpa para sa babaeng nag-orkestra ng kanyang pagkasira. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang munting buhay sa loob niya. Ang kanyang anak. Ang dahilan kung bakit siya nandito at ang magiging dahilan kung bakit siya lalaban. Hindi.
Hindi siya aalis. Hindi siya tatakbo. Ang pagtakbo ay ang gusto ni Doña Elvira. Ang pagtakbo ay pagkatalo. Isang apoy ang nagsimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Isang apoy na dahan-dahang tumutupok sa lahat ng takot na matagal nang naninirahan doon. Sa abo ng kanyang pagiging mahina, isang bagong ana ang isinisilang, isang anang matatag, matapang, at hindi napapayag na tapak-tapakan pa. Kinagabihan, sa hapunan, muling panauhin si Cassandra. Gaya ng dati, puno ito ng kwento at tawa, na lahat ay para kay Miguel. Ana, you look pale. Siguro apektado ka na masyado sa pagbubuntis, sabi ni Cassandra, ay halong kunwaring pag-aalala. Is being a housewife too stressful for you? Baka hindi ka sanay. Inaasahan ng lahat na yuyuko si Ana, gaya ng dati. Ngunit sa pagkakataong ito, itinaas niya ang kanyang ulo. Tiningnan niya si Cassandra diretso sa mga mata at ngumiti, isang ngiting kalmado, ngunit may bigat. Salamat sa pag-aalala mo, Cassie, mahinang sabi ni Ana, sapat para marinig ng lahat sa mesa. Pero hindi ito stress. Ito ay ang saya na dala ng pagdadala sa tagapagmana ng mga De La Cruz. Isang pakiramdam na sigurado akong hindi lahat ay maintindihan. Natahimik ang buong hapagkainan. Natigilan si Cassandra, walang masabi. Nakita ni Ana ang pagkagulat sa mga mata ni Miguel na may kasamang paghanga. At sa kabilang dulo ng mesa, nakita niya ang bahagyang paniningkit ng mga mata ni Doña Elvira. Ang reyna ay na-check. Mula ng gabing iyon, nagbago ang lahat. Gabi-gabi, kapag tulog na si Miguel, binubuksan ni Ana ang kanyang cellphone. Ngunit hindi para magbasa ng mga nobela o manood ng videos. Nagbabasa siya. Family Code of the Philippines. Rights of a legitimate child. Maternal custody. Adultery as grounds for legal separation. Inaarmasan niya ang kanyang sarili ng kaalaman. Hindi na siya ang ignorante at takot na babae. Siya ay isang ina na naghahanda para sa isang digmaan. Isang gabi, pumasok si Miguel sa silid, ang mukha'y masaya. Mahal, that was amazing. Ang galing ng sagot mo kay Cassie kanina. I'm so proud of you. Hindi ngumiti si Ana. Umupo siya sa kama at tiningnan ito ng seryoso. Migs, kailangan nating mag-usap. Tungkol saan? Tungkol sa atin. Sa pamilyang ito. Huminga siya ng malalim. Hindi ako pwedeng mabuhay ng ganito. Ito ay hindi isang tahanan. Isa itong battlefield. At kailangan kong malaman kung saan ka nakatayo. Anong ibig mong sabihin? Siyempre, sayo ako. Hindi sapat ang salita, Migs, matatag na sabi ni Ana. Araw-araw, hinahayaan mong yurakan ako ng nanay mo at ng kaibigan niya. Kailangan kong makita sa gawa mo. Ikaw ba ang asawa ko, ang ama ng anak ko? O ikaw pa rin ang anak ng nanay mo na takot sumuway sa kanya? Ang mga salita ay tumama kay Miguel na parang sampal. Nakita ni Ana ang sakit at pagkalito sa mukha nito. Hindi ito isang away. Ito ay isang paglatag ng katotohanan. Isang linya na kanyang iginuhit sa buhangin. Samantala, sa study sa ibaba, si Doña Elvira ay nakatayo sa harap ng bintana, hawak ang isang kopita ng alak. Pumasok si Cassandra, ang mukha'y puno pa rin ng inis. Tita, nakita niyo ba iyon? How dare she speak to me like that? Hindi lumingon si Doña Elvira. Ang babaeng iyon hindi siya kasing hina ng inaakala ko. May bahid ng inis at pagkadismaya sa kanyang boses. Ang plano niya ay hindi umuusad ayon sa gusto niya. Ang daga na dapat ay nasa bitag na ay nagsisimula ng mangagat pabalik. So anong gagawin natin ngayon, tita? Tanong ni Cassandra, naiinip. Dahan-dahang humarap si Doña Elvira, ang mga mata ay malamig at determinado. Inilapag niya ang kopita sa mesa. Mukhang kailangan na nating itaas ang antas ng laro. Ang mga salita ni Ana ng gabing iyon ay tumatak sa isipan ni Miguel na parang isang bakal na ipinantatak. Kailangan kong malaman kung saan ka nakatayo. Sa mga sumunod na araw, sinubukan niya. Totoong sinubukan niya. Kapag si Cassandra ay nagsisimulang magsalita ng mga bagay na alam niyang masasaktan si Ana, si Miguel na ang unang pumupuputol. Cassie, we're talking about something else. Kapag ang kanyang ina ay nagbibigay ng isang utos na halatang isang paraan para ipahiya si Ana, sasabihin niya, Ma, ako na ang gagawa niyan. Magpahinga ka na, mahal.
Nakikita niya ang maliliit na pagbabago. Ang bahagyang pagluluwag ng tensyon sa mga balikat ni Ana. Ang mga sulyap ng pasasalamat sa mga mata nito. Nagbibigay ito sa kanya ng pag-asa. Marahil sa kabila ng lahat, kaya nilang buuin ang isang tunay na pamilya sa loob ng impyernong ito. Isang hapon, umuwi si Miguel mula sa eskwela na may dalang isang maliit na paper bag sa loob ay isang slice ng paboritong cake ni Ana mula sa isang maliit na backshop na gusto nito. Isang maliit na bagay, ngunit para sa kanya, isa itong simbolo. Simbolo na nakikinig siya. Ngunit pagpasok niya sa mansyon, isang hindi pangkaraniwang eksena ang sumalubong sa kanya. Ang mga katulong ay nagbubulungan sa isang sulok. Ang kanyang ama ay nakatayo na may seryosong mukha. At sa gitna ng sala, ang kanyang ina, si Doña Elvira, ay umiiyak. Umiiyak. Isang bagay na halos hindi pa niya nakikita sa buong buhay niya. Ma! Anong nangyari? Mabilis na tanong ni Miguel, ang paper bag na hawak niya ay biglang bumigat. Tumingin sa kanya si Doña Elvira, ang mga mata ay namumugto at puno ng sakit. Ang kwintas ko, Migs, ang heirloom necklace na bigay pa sa akin ni Lola nawawala. Nawawala? Baka na-misplace mo lang, Mati. Hindi, sigaw nito. Lagi itong nasa loob ng safe sa kwarto ko. At kanina, pagbukas ko, wala na doon. May isang tao lang na madalas pumasok sa silid ko nitong mga nakaraang araw para maglinis. Hindi sinabi ng kanyang ina ang pangalan, ngunit alam na ni Miguel kung sino ang tinutukoy nito. Imposible, agad na sabi ni Miguel. Hindi magagawa ni Ana yon. Kilala ko siya. Kilala mo ba talaga siya, anak? Tanong ni Doña Elvira, ang boses ay basag. O kilala mo lang ang ipinapakita niya sa'yo? Inabutan siya nito ng isang cellphone. May ipinakita sa akin ang isa sa mga security personnel. Ang TV footage mula kahapon. Nanginginig na kinuha ni Miguel ang cellphone. Ang video ay medyo malabo, kuha mula sa isang anggulo sa pasilyo. Ngunit malinaw na makikita si Ana na pumapasok sa kwarto ng kanyang ina at lumalabas makalipas ang ilang minuto na tila may itinatago sa kanyang bulsa. Ang video ay biglang naputol. This doesn't prove anything, sigaw ni Miguel. Kahit na ang isang malamig na pagdududa ay nagsisimula ng gumapang sa kanyang puso. Pinaglinis mo siya, di ba? Natural na papasok siya dyan. Tingnan mo ito, sabi ni Doña Elvira, at ipinakita nito ang isa pang screen, mga text messages. Sender, unknown. Message 1, kailangan ko na ng pera. Bilisan mo. Message 2, ipadala mo na agad kapag nakuha mo na. Miss na kita. Message 3, ingat ka dyan. Huwag kang magpapahuli sa asawa mo. Bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Miguel. Pakiramdam niya inaubusan siya ng hangin. Ano to? Saan galing to? Iyan ang mga mensahe sa secret phone na nakita ng katulong sa ilalim ng unan niya, umiiyak na paliwanag ni Doña Elvira. Miguel, anak niloloko ka lang niya. Ginagamit ka lang niya. Pera lang ang habol niya sa atin. Hindi. Hindi totoo to, isang bitag. Isang plano ng kanyang ina. Ngunit ang mga imahe ay hindi maalis sa kanyang isipan. Ang video. Ang mga text. Ang pagbabago ni Ana nitong mga nakaraang araw, ang biglaang pagiging matapang nito. Dahil ba ito sa pagmamahal sa sarili, o dahil may kinakapitan na itong iba? Galit, pagkalito, at sakit ang nag-uumapaw sa kanyang dibdib. Isinantabi niya ang lahat ng rason. Ang tanging nakikita niya ay ang pagtataksil. Patakbo siyang umakyat sa hagdanan, ang puso ay dumadagundong sa galit. Binuksan niya ng malakas ang pinto ng kanilang silid. Nadatnan niya si Ana na nakaupo sa kama, nagbabasa ng isang libro. Tumingin ito sa kanya, at sa isang segundo, nakita niya ang isang ngiti sa mga labi nito. Ngunit agad itong napawi nang makita ang itsura sa kanyang mukha. Anong problema, Migs? Hindi siya sumagot. Inihagis niya ang cellphone sa kama, sa harap mismo ni Ana. Ano to, Ana? Ipaliwanag mo sa akin kung ano to. Nagulat na tiningnan ni Ana ang cellphone, binasa ang mga mensahe. Nakita ni Miguel ang pagbabago sa mukha nito, mula sa pagkalito, naging pagkagulat, at sa huli ay isang malalim na sakit. Hindi sa akin yan, sabi nito, ang boses ay kalmado ngunit nanginginig.
Migs, alam mong hindi ko magagawa yan. Talaga? Paano mo ipapaliwanag ang video na nasa kwarto ka ni Mama? Paano mo ipapaliwanag ang nawawalang kwintas? Sigaw niya, ang boses ay umaalingaw sa buong silid. Tumayo si Ana, ang mga matay puno ng hindi makapaniwalang sakit. Naniniwala ka sa kanila? Pagkatapos ng lahat, mas pinaniniwalaan mo pa rin sila kaysa sa akin. Ang tanong na iyon, sa halip na magpatahimik sa kanya, ay lalo pang nagsindi sa kanyang galit. Ang galit na nagmumula sa takot. Takot na baka totoo ang lahat. Inilapit niya ang kanyang mukha. Sagutin mo na lang ako, Ana. Isang tanong, isang sagot. Nakatitig siya sa mga mata nito, ang mga matang minsan ay ang kanyang naging langit, ngunit ngayon ay tila isang malalim na bangin. At mula sa kaibuturan ng kanyang nasasaktang kaluluwa, binitawan niya ang mga salitang magiging lason sa kanilang dalawa. Totoo ba, Ana? May iba ka ba? Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod. Ang nakita niya sa mga mata ni Ana sa sandaling iyon ay isang bagay na hindi niya malilimutan habang buhay. Hindi galit. Hindi pagtanggi. Isang bagay na mas malala. Isang pagkasira. Para siyang isang ilaw na biglang pinundir. Ang lahat ng tapang, lahat ng paglaban, lahat ng pag-asa na nakita niya nitong mga nakaraang linggo ay biglang naglaho. Ang natira ay isang basag at walang laman na tingin. Hindi ito sumagot. Hindi ito umiyak. Walang salita, tumalikod ito. Pumunta ito sa aparador, binuksan ito, at kinuha ang isang maliit na bag na nakatago sa likod ng mga damit. Isang bag na nakahanda na. Napatulala si Miguel. Naglakad si Ana patungo sa pinto, hindi man lang siya tiningnan. Bawat hakbang nito ay tahimik, ngunit para kay Miguel, bawat isa ay isang dagok na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Nang buksan nito ang pinto, kasabay nito ang pagbuhos ng malakas na ulan sa labas. At naglakad ito palabas. Sa gitna ng dilim at ng malakas na ulan. Naiwan si Miguel na nakatayo, tulala. Ang galit sa kanyang dibdib ay biglang nawala. Ang napalit ay isang malamig, dambuhalang butas. Doon niya naintindihan. Huli na ang lahat. Ang tunog ng ulan sa labas ay kasabay ng dagundong sa dibdib ni Miguel. Nakatayo lang siya sa gitna ng silid, sa lugar kung saan huli niyang nakita si Ana. Ang amoy ng pabango nito ay naiwan pa sa mga unan. Sa mesa, naroon pa rin ang paper bag na mailamang cake, ang cake na hindi na nito natikman. Ang bawat sulok ng silid ay sumisigaw ng pangalan ni Ana. Ang bawat anino ay tila nagpapaalala sa kanya ng kanyang huling tanong. Ang tanong na sumira sa lahat. Totoo ba, Ana? May iba ka ba? Napaupo siya sa gilid ng kama, ang uloy na pasabunot sa kanyang mga kamay. Isang malakas na sigaw ng pagsisisi ang kumawala sa kanyang lalamunan, isang sigaw na walang tunog, puno ng sakit. Paano siya naging ganito kahina? Paano siya nagpadala sa laso ng kanyang ina? Ang Anang nakita niya, ang Anang lumalaban, hindi iyon ang Ana na may itinatagong kalokohan. Iyon ay ang Ana na pinipilit mabuhay para sa kanila. At siya, ang dapat sanang kakampi nito, ang siyang huling tumusok ng punyal sa likod nito. Lumipas ang ilang oras na para lang siyang isang estatwa sa dilim. Hindi niya namalayan ang pagtigil ng ulan, ang pagdating ng umaga. Isang katok sa pinto ang gumising sa kanya mula sa kanyang pagkatulala. Pumasok ang isang katulong. Sir Migs, may bisita po kayo sa baba. Si Aling Nena po. Biglang nagkaroon ng buhay si Miguel. Si Aling Nena. Baka alam nito kung nasaan si Ana. Mabilis siyang bumaba. Nadatnan niya si Aling Nena na nakaupo sa sala, ang mukha'y pagod at ang mga mata ay namumugto, ngunit may determinasyon sa kanyang tindig. Aling Nena, nasaan po si Ana? Agad na tanong ni Miguel. Hindi sumagot si Aling Nena. Sa halip, may inilabas itong isang nakatuping papel mula sa kanyang bulsa at iniabot sa kanya. Iniwan niya ito para sa'yo. Nanginginig na binuksan ni Miguel ang sulat. Ang sulat kamay ni Ana. Migs. Patawad kung hindi ko kinaya. Patawad kung sumuko ako. Alagaan mo ang sarili mo. Huwag mo na akong hahanapin. Ana. Maikli. Walang paliwanag. Walang pagtatanggol sa sarili. Isang sulat ng pagsuko. At iyon ang lalong dumurog sa puso ni Miguel.
Bago pa man kita tawagan noon para sabihin ang tungkol sa pagbubuntis niya, nagsimulang magsalita si Aling Nena, ang boses ay mahina ngunit matatag. Pumunta ang mama mo sa bahay namin. Alam na niya, Migs. Alam na niya bago mo pa man malaman. Paano? Ang tanong na iyon ay parang isang susi na nagbukas sa lahat ng kandado sa isipan ni Miguel. Ang lahat ng pagdududa ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang malamig at matinding katiyakan. Salamat po, Aling Nena, sabi ni Miguel. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Diretso siyang pumunta sa security room ng mansyon. Hiningi niya ang kopya ng TV footage mula kahapon. Pinanood niya itong muli. At doon niya nakita. Ang video ay pinutol. May nawawalang ilang segundo kung saan makikita kung ano talaga ang ginawa ni Ana sa loob ng silid. Pagkatapos, pumunta siya sa study ng kanyang ina. Ang lugar na iyon. Ang lugar kung saan niya nakitang lumabas si Ana noon. Nakahinga siya nang maluwag nang makitang wala ang kanyang ina. Lumapit siya sa mahogany desk. Hinanap niya ang itim na planner. Naroon pa rin ito. Binuklat niya ito. At sa loob ng ilang minuto, ang buong katotohanan, ang buong kasamaan ng plano, ay nabunyag sa kanyang harapan. Hakbang 1, hakbang 2, hakbang 3, hakbang 4. Isinara niya ang planner. Ang pagsisisi sa kanyang puso ay napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Sakto namang bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Elvira, may dalang isang tasa ng tsaa, ang mukha'y kalmado na parabang walang nangyari. Anak, anong ginagawa mo dito? Humarap si Miguel. Inihagis niya ang planner sa mesa. Ang tunog nito ay umalinggaw sa tahimik na silid. Ano to, ma? Nagbago ang mukha ni Doña Elvira nang makita ang planner. How dare you touch Esva things? How dare sigaw ni Miguel, ang boses niya ay puno ng sakit at galit na hindi pa niya naramdaman kailanman. Kayong dapat kong tanungin yan. How dare you, ma? How dare you ruin a person's life? How dare you play with Esva life, with Esva family? Ginawa ko iyon para sa'yo. Para sa pamilyang ito, ganting sigaw ni Doña Elvira. Para hindi ka magkamali. Ang babaeng iyon ay isang pagkakamali. Pagkakamali, tumawa si Miguel ng walang saya. Ang totoong pagkakamali ay ang isipin kong isa kang ina. Isa kang halimaw. Hakbang 1, lumikha ng aksidente. Hakbang 2, puwersahin ang kasal. Hakbang 3, durugin siya. Nilista mo lahat, ma. Na parang isang business plan lang. Ang asawa ko, ang anak ko, ginawa mong parte ng isang laro. Hindi mo naiintindihan. Ang hindi ko maintindihan ay kung paano mo to nagawa sa sarili mong anak, halos mangyak-ngiyak na sabi ni Miguel. Sinira mo hindi lang siya. Sinira mo ako. At para saan? Para sa pangalan? Para sa pera? Para sa pesteng good family na iyan? Sa puntong iyon, isang bagay ang nabasag sa loob ni Doña Elvira. Ang kanyang kalmadong maskara ay gumuho. Ang kanyang mga mata ay napuno ng isang sakit na matagal nang nakatago. Dahil ayokong matulad si akin, sigaw nito, ang boses ay basag at puno ng pait. Naiintindihan ise. Pinilit akong iwan Gangi lalaking mahalay dahil mahirap lang siya. Isinukolidan kaligayahan para pangalan ng pamilyang hinding-hindi dagi papayag deng sakripisyo ay mawawalang saysay dahil lang isang hamak anak ng katulong. Natigilan si Miguel. Sa gitna ng kanyang galit, nakita niya ito sa unang pagkakataon, ang tunay na Doña Elvira. Hindi isang reyna. Hindi isang halimaw. Kundi isang babaeng nasaktan na ginamit ang sariling sakit para manakit ng iba. Ngunit bago pa man niya maproseso ang lahat, biglang nagring ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nanginginig na sinagot niya ito. Hello? Hello, is this Miguel de la Cruz? Tanong ng isang boses sa kabilang linya, isang boses na formal at apurahan. Tumatawag po kami mula sa Philippine General Hospital. Ang pasyente niyo pong si Annalyn Reyes de la Cruz ay isinugod dito. She's in critical condition. Nanlamig ang buong katawan ni Miguel. Ano? Bakit? Anong nangyari? Nag-labor po siya ng wala sa oras, sir. Premature. At,
Sir, kailangan niyo na pong pumunta dito. The patient just gave birth to triplets. Sakit. Iyon ang unang bagay na naramdaman ni Ana. Isang matinding sakit na gumagapang mula sa kanyang tiyan, kumakalat sa kanyang likod, at tila dumudurog sa bawat buto ng kanyang katawan. At pagkatapos ay ang lamig. Ang walang katapusang lamig ng ulan na bumabasa sa kanyang damit at balat. Matapos niyang lisanin ang Villa Esmeralda, naglakad lang siya ng walang patutunguhan. Ang bawat hakbang ay isang pagtakas, hindi mula sa mansyon, kundi mula sa sakit na iniwan ng mga salita ni Miguel. Totoo ba, Ana? May iba ka ba? Ang tanong na iyon ay mas masakit pa kaysa sa 10,000 sampal. Ang ulan ay lumakas, ngunit hindi niya ito ininda. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad hanggang sa ang sakit sa kanyang puso ay napalitan ng isang pisikal na sakit. Isang matinding kirot sa kanyang puson. Napahawak siya sa isang pader, hinahabol ang kanyang hininga. At pagtingin niya sa ibaba, nakita niya ang dugo. Ang huli niyang naalala ay ang tunog ng mga preno ng sasakyan at ang mga sigaw ng mga tao bago siya nilamon ng dilim. Nagising siya sa isang lugar na amoy gamot at antiseptiko. Ang liwanag ay nakakasilaw. May mga tunog ng makina at mga boses na hindi niya maintindihan. Anak! Ana, gising ka na? Ang boses ng kanyang ina. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nakita niya ang pagod na mukha ni Aling Nena, ang mga mata nito'y namumugto sa kaiyak. Naini! Bulong niya. Ethre, huwag ka munang magsalita, sabi ng kanyang ina, hinahaplos ang kanyang buhok. Napahawak si Ana sa kanyang tiyan. Wala na. Ang bigat na halos 9 na buwan na niyang dinadala ay biglang nawala. Isang matinding takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Ang baby ko, Nay. Nasaan ang baby ko? Isang ngiti ang sumilay sa pagod na mukha ni Aling Nena. Ang mga babies mo, anak. Ligtas sila. Mga babies? 3 sila, Ana, umiiyak na sabi ng kanyang ina. 2 lalaki, 1 babae. Nasa inkubator sila ngayon pero malakas sila. Lumalaban sila. 3. Hindi 1 kundi 3. Ang bunga ng kanyang paghihirap ay 3 maliliit na milagro. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang tumulo, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang emosyon na hindi niya na inaasahang mararamdaman pa, ang pag-asa. Biglang bumukas ang pinto ng silid. Nakatayo doon si Miguel. Ang buhok niya ay magulo, ang damit niya ay basa pa, ang mga mata niya ay namumula at puno ng pagsisisi. Mukha siyang isang taong naglakbay mula sa impyerno. Napuno ng tensyon ang silid. Tumingin si Ana sa kabilang direksyon, hindi kayang salubungin ang kanyang tingin. Ang sakit ay bumalik, sariwa at matalas. Nakita niya sa gilid ng kanyang mata ang paglapit ni Miguel sa kanyang ina. At sa kanyang pagkagulat, lumuhod ito sa harap ni Aling Nena. Patawarin niyo po ako, Aling Nena, sabi ni Miguel, ang boses ay basag. Patawarin niyo po ako sa lahat ng sakit na naidulot ko sa anak ninyo. Wala po akong karapatang humingi ng tawad, pero sana po. Hindi na nito natapos ang sasabihin. Napahagulhol na lang ito na parang isang batang nawawala. Si Aling Nena, sa kabila ng lahat, ay hinaplos ang likod ni Miguel. Isang kilos ng pagpapatawad na hindi inaasahan ni Ana. Dahan-dahang lumapit si Miguel sa kanyang kama. Hindi siya umupo. Nanatili lang siyang nakatayo, nakatingin sa kanya. Ana di. Hindi sumagot si Ana. Nanatili siyang nakatitig sa puting pader. Alam ko na ang lahat, patuloy ni Miguel. Ang plano ni Mama ang lahat. Patawarin mo ako, Ana. Patawarin mo ako dahil naging duwag ako. Patawarin mo ako dahil hindi kita pinaniwalaan. I'm so sorry. I'm so sorry, T. Paulit-ulit niyang sinasabi ang mga salita na para bang isang dasal. Hindi pa rin kumikibo si Ana. Ang puso niya ay isang bato. Isang nurse ang pumasok. Ma'am Ana, sir, pwede niyo na pong silipin ang mga baby sa nursery. Tinulungan ni Aling Nena si Ana na sumakay sa wheelchair. Habang tinutulak siya sa pasilyo, si Miguel ay sumusunod sa likuran, hindi nangahas na lumapit. Pagdating nila sa bintana ng nursery, nakita sila ni Ana. 3 maliliit na nilalang na natutulog sa loob ng mga inkubator. Napakaliit, napaka-inosente.
ang kanyang mga anak, ang kanyang tatlong bituin. Napahawak siya sa salamin, ang mga luhay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit ay tila unti-unting natutunaw. Naramdaman niya ang presensya ni Miguel sa kanyang tabi. Ang gaganda nila, bulong nito. Hindi siya sumagot. Ako ang pumili ng mga pangalan, sabi niya, ang boses ay mahina ngunit matatag. Siya si Andres. Siya si Mateo. At siya si Tala. Tala, ulit ni Miguel. L-Star. Ang ganda. Mula sa dulo ng pasilyo, may isang aninong nakatayo. Si Doña Elvira. Hindi ito lumapit. Nakatayo lang ito sa malayo, nakatingin sa salamin ng nursery, sa tatlong maliliit na sanggol na dugo at laman niya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ana ang pagguho ng maskara nito. Nakita niya ang isang lola na nakatingin sa kanyang mga apo, ang mukha'y puno ng mga emosyon na hindi pa niya nakikita dito dati, pagsisisi, panghihinayang, at marahil, isang patak ng pagmamahal. Nagtagal sila doon ng ilang minuto, sa isang tahimik na pag-unawa. Sa wakas, bumalik sila sa silid. Umupo si Miguel sa isang upuan sa tabi ng kama. Hindi siya umalis. Binantayan niya si Ana habang natutulog ito. Nang magising si Ana makalipas ang ilang oras, naroon pa rin si Miguel. Nakatingin lang ito sa kanya, ang mga matay puno ng pagod at walang katapusang pagsisisi. Huminga ng malalim si Ana. Tiningnan niya si Miguel, at sa unang pagkakataon mula nang umalis siya sa mansyon, kinausap niya ito. Kailangan ka ng mga anak mo, Migs. Hindi ito isang pagpapatawad. Hindi pa. Ngunit isa itong simula. Isang maliit na siwang sa pader na kanyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Isang sinag ng pag-asa. 5 taon. 5 taon na ang lumipas. Ngunit para kay Miguel, ang mga alaala ng gabing iyon sa ospital ay kasing linaw pa rin ng umaga. Ang takot, ang pagsisisi, at ang unang sulyap sa tatlong maliliit na milagrong nagbago sa kanilang lahat. Ngayon, ang Villa Esmeralda ay ibang-iba na. Ang dating nakakabinging katahimikan ay napalitan na ng ingay. Isang masayang ingay. Ang tunog ng maliliit na paang nagtatakbuhan sa pasilyo. Ang halakhak ng mga batang naglalaro sa hardin. Daddy. Si Kuya Andres, inaagaw ang kotse ko. Ang sigaw na iyon ay nagpabalik kay Miguel sa kasalukuyan. Mula sa kanyang upuan sa hapagkainan, ngumiti siya habang pinapanood ang eksena sa sala. Si Tala, ang kanyang nag-iisang prinsesa, ay nakasimangot habang hawak-hawak ni Andres ang paborito nitong laruan. Si Mateo naman, ang tahimik sa tatlo, ay abala sa pag-aayos ng kanyang mga building blocks, hindi alintana ang gulo ng mga kapatid. Bago pa man siya makatayo, lumapit na si Ana. Tiningnan ni Miguel ang kanyang asawa. Ang Ana ngayon ay hindi na ang babaeng takot at laging nakayuko. May kumpiyansa sa kanyang tindig, may liwanag sa kanyang mga mata. Suot nito ang graduation ring niya, summa cum laude, Business Administration. Andres, ibigay mo na iyan sa kapatid mo, mahinahong sabi ni Ana, ngunit may otoridad. Alam mong paborito iyan ni Tala. Agad na ibinalik ni Andres ang laruan. Sorry po, Mommy. Sorry, Tala. Hinalikan ni Ana ang kanyang tatlong anak bago lumapit sa hapagkainan at umupo sa tabi ni Miguel. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Okay ka lang? I've never been better, sagot ni Miguel, at iyon ang pinakatotoong salitang sinabi niya sa buong buhay niya. Sa kabilang dulo ng mesa, nakaupo si Aling Nena, na masaya na ngayong tinatawag ng mga bata na Lola Nena. Hindi na ito katulong. Isa na itong mahalagang bahagi ng pamilya, ang laging may dalang matamis na ngiti at masarap na kakanin para sa mga apo. Ang hapunan ay naging isang masayang ritual. Puno ng kwentuhan tungkol sa eskwela ng mga bata, sa trabaho ni Miguel sa company, at sa bagong proyekto ng foundation na pinamamahalaan ni Ana, isang foundation na tumutulong sa mga single mothers na makapagtapos ng pag-aaral. Pagkatapos ng hapunan, ang mga bata ay agad na tumakbo palapit sa isang tao. Lola Elvira. Story time, sigaw ni Tala. Tumingin si Miguel sa kanyang ina. Si Doña Elvira, o Lola Elvira, gaya ng tawag sa kanya ngayon, ay ibang-iba na. Ang dating tigas sa kanyang mukha ay napalitan ng lambot. Ang mga dating matatalim na mata ay puno na ngayon ng pagmamahal tuwing tinitingnan ang kanyang mga apo.
Sige, mga apo, nakangiting sabi nito. Ano na kwento ang gusto ninyo ngayon? Umupo sila sa sahig sa paligid nito, at sinimulan nitong basahin ang isang libro tungkol sa isang prinsesa at tatlong matatapang na kabalyero. Lumapit si Ana at tumayo sa tabi ni Miguel, parehong pinapanood ang eksena. Nagtagpo ang mga mata ni Ana at ng kanyang biyenan sa ibabaw ng mga ulo ng mga bata. Walang salitang binigkas, ngunit sa isang sulyap na iyon, nakita ni Miguel ang lahat. Isang tahimik na pag-unawa. Isang pagpapatawad na hindi na kailangang bigkasin. Ang paghilom, naisip ni Miguel, ay isang tahimik na proseso. Ito ay nabubuo sa maliliit na sandali na tulad nito. Nang gabi na at tulog na ang mga bata, lumabas si Miguel sa balkonahe. Nakita niya si Ana na nakatingin sa hardin, kung saan nakatayo pa rin ang matandang puno ng akasya. Ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Nilapitan niya ito at niyakap mula sa likuran, ipinatong ang kanyang baba sa balikat nito. Ang lalaki na ng mga bata, bulong ni Ana. Parang kailan lang. Nga, sagot ni Miguel, hinigpitan ang yakap. Dahil sayo, mahal. Pinalaki mo sila ng maayos. Ikaw ang nagsalba sa ating lahat. Humarap si Ana sa kanya, ang mga matay nagniningning sa ilalim ng buwan. Hindi lang ako. Tayo. Tayo ang lumaban. Ngumiti si Miguel. Hinaplos niya ang pisngi nito, ang parehong pisngi na minsan niyang nakitang basang-basa ng luha. Ngayon, ito'y puno ng kapayapaan. Tumingin sila sa ibaba, sa madilim na hardin na ngayon ay may mga ilaw na parang mga alitaptap. Ang Villa Esmeralda. Ang dati nilang kulungan ay isa ng tahanan. Inilapit ni Miguel ang kanyang labi sa noo ni Ana. Pinatunayan natin sa kanila, mahal, bulong niya, ang boses ay puno ng emosyon. Pinatunayan natin sa buong mundo. Sa ilalim ng tahimik na langit, sa yakap ng isa't isa, pinanood nila ang mga bituin. Ang kwento nila ay hindi naging madali. Puno ito ng sakit, ng mga luha, at ng mga pagsubok na halos sumira sa kanila. Ngunit sa huli, sa ibabaw ng mga abo ng kanilang nakaraan, itinayo nila ang isang pamilya, isang patunay na ang tunay na pag-ibig, kapag sapat na matatag, ay kayang lampasan ang lahat. At dito nagtatapos ang kwento ni Ana at Miguel, isang kwento na sinubok ng panahon, ngunit pinatatag ng pag-ibig at pagpapatawad. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Salamat sa pagsama ninyo sa bawat kabanata, sa bawat luha, sa bawat kilig, at sa bawat tibok ng puso ni Ana at Miguel. Habang isinusulat ko ang kanilang paglalakbay, ramdam na ramdam ko ang bawat bighati at bawat munting tagumpay. Hindi naging madali ang kanilang pinagdaanan, at layunin kong iparamdam sa inyo ang bawat emosyong iyon. Sapagkat ang kwentong ito ay higit pa sa isang simpleng pag-iibigan. Ito ay isang paalala na ang tunay na pagmamahal ay hindi tumitingin sa estado sa buhay. Ito ay nasusukat sa katatagan, sa pag-unawa, at higit sa lahat, sa kakayahang magpatawad kahit gaano pa kalalim ang sugat. Ito rin ay isang salamin ng pag-asa, na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may sisikat na mga bituin na magbibigay liwanag, at laging may nag-aabang na isang bagong simula para sa mga pusong handang magmahal muli. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang inyong napulot mula sa kwento ni Ana at Miguel? Aling bahagi ang pinakatumatak sa inyong puso? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat isa ay mahalaga sa akin. Muli ang aking taos-pusong pasasalamat. Hanggang sa ating susunod na kwento.